Tama po, bawal po ang transfer, bawal po ang reassignment, bawal po ang suspension sa pamahalaan ng walang COMELEC exemption. So again, babalae po ito po sa lahat, local government man or national government at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sir, yung sa gun ban, sir, may ask po, ilan na po yung nabigyan ng exceptions po? As of now, meron tayong 1,131 na nabigyan na ng exemptions, certificates of exemption. Individuals po. Ang individuals, meron tayong individuals, meron ding security agencies and other exempt na nakalatag na dun sa ating resolution. Pero pwede pa naman po mag-apply until kahit nag-start na yung... Yes, pwede pa until we will just set the date. Usually 2 weeks before the end of the election period, doon po tayo hindi natatanggap ng applications kasi magiging useless na din yon kasi malapit na din mag-end ang ating election period. But they can apply anytime online. Kapag halimbawa wala kayong exemption mula sa Commission on Elections, tapos ang daladalan nyo lang ay ang lisensya o ang permit to carry firearms outside of residence, kayo ay pwede makasuhan ng COMELEC ng election offense. 1 to 6 years imprisonment yan. At pagkatapos, tatandaan natin dahil suspended kasi yung lahat ng lisensya, violation din yan ng firearms law natin. And therefore, 2 kaso ang pwedeng kaharapin ng isang tao na maulian ng baril ng walang kulang exemption mula sa COMELEC. At the same time, dapat din tandaan yung lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na humihingi na security detail mula sa PNP o iba pang ahensya ng pamahalaan o law enforcement authorities, allowed lang sila ng 2. At kung yung mismong security detail nila ay walang kaungkulang exemption o permit mula sa Commission on Elections, yung mismong opisyal ng pamahalaan ay mananagot din kasama na yung mismong nakadetail sa kanya. Kasi yung plain view doctrine ay consistent na prinsipyo na laging sinasabi ng Korte Suprema sa lahat ng desisyon kapag ka magkakaroon ng mga search and seizure at the same time kapag ka magkakaroon ng ganitong klaseng checkpoint. Naniniwala naman tayo in place ang operational procedure ng Philippine National Police kapag ang pinag-uusapan ay ang mga checkpoint. Wala namang pagbabago yan, whether checkpoint sa regular na araw o checkpoint kapag may ganitong election period. Bagamat, strategic kasi ang paglalagay ng checkpoint ng PNP kapag election period, lalo na doon sa mga areas of concern natin. Yung sinasabi ni General Bill na 1,200 more or less na mga checkpoint is strategically located dyan, may mga konting adjustment, and syempre habang papalipit tayo sa halalan, lalo na at may mga pangyayari minsan na hindi na iiwasan, ina-adjust din yung mga lugar kung saan nilalagay ang checkpoint. Basta ang importante, hindi dapat ito kinatatakutan ng sambayanan. Part lang yan ng isang proseso para sa halalan. Ang pinaka-importante pa rin, freely nakakapaglakad, nakakapagbiyahe ang mga mamamayan na hindi dapat sila natatakot sa kanila pong sariling katahimikan at the same time, hindi sila tinatakot ng kung sino man. Wala pa po tayong serbisyong suspended sapagkat base sa Omnibus Election Code, ang suspension ng public works, suspension ng social services ay mangyayari lamang 45 araw bago mag-eleksyon. Yan po ay sa March 28 pa. So inuulit ko, baka po kasi akalain ng mga kababayan natin na yung mismong binigay na exemption ng COMELEC ay applicable na sa kasalukuyan. Hindi po. Yan ay applicable pa lang pagdating ng March 28. Kung ano yung regular na ginagawa ng DSWD, ng Department of Public Works and Highway, ng DOH, ng DOLE, at iba pang ahensya na may pinamamahaging tulong sa mga kababayan natin ay tuloy-tuloy at hindi applicable yung mismong pinatupad natin at sinabi natin na kondisyon. Pero siyempre, depende yan ngayon sa mga ahensya na dapat siguraduhin nila maayos yung pagpapatupad ng kanilang mga tulong sa ating mga kababayang mahihirap. Kahit pa nga hindi pa kandidato, kahit pa nga hindi pa simula ng campaign period. Sir, yung may iba pang prohibition, sir, can you elaborate? Tama po, bawal po ang transfer, bawal po ang reassignment, bawal po ang suspension sa pamahalaan ng walang COMELEC exemption. So again, babalae po ito po sa lahat, local government man or national government at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kinakailangan mag-secure kayo ng exemption mula sa Commission on Election upang mapayagan kayo na maglipat
mag-suspend o mag-transfer ng mga nasa pamahalaan. Katulad halimbawa si Chief Marbil, ang Chief PNP. Nung isang araw lang ay nagkaroon ng ilang balasahan sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Tama po yun. Sinusuportahan natin. Hindi kinakailangan kumuha pa ng exemption sa Commission on Election. Subalit mula ngayong araw na ito onwards hanggang June 12, kinakailangan lagi may hinihingi na pahintulot mula sa COMELEC. Sir, clarification lang, sa ombudsman kasama. Ang ombudsman ay hindi kasama sa prohibisyon sa mga aktibidad o kaya yung mga punishment o kaya yung mga suspension nila. Tuloy-tuloy ang ombudsman sa kanilang trabaho, sa kanilang pagdidesisyon ng hindi hihingi ng exemption mula sa Commission on Elections. Sir, paano lang po masasabi na legitimate yung checkpoint at ano lang po yung iharap po ng mga Ang checkpoints ay tinatayo ng PNP sa kasalukuyan mula ngayong araw na ito nang may karampatang koordinasyon sa ating Commission on Elections, sa ating mga local COMELEC. Sapagkat sa bandang huli, katulad ng paulit-ulit na binabanggit ni Chief Marbil at ng COMELEC, ang lahat ng checkpoints sa kasalukuyan ay under the control and supervision of the Commission on Elections. So, the responsibility will fall do sa local COMELEC natin. Kung kaya naman, bago itayo ang isang checkpoint ng PNP, dapat may permiso muna ang COMELEC dahil alam ng COMELEC kung saan dapat siya nakalagay. Pero of course, tactically, ang PNP ang aming sinusunod sa mga bagay na yan. And sa bandang huli, yung lahat ng checkpoint sa buong bansa submitted sa Committee on Security and Security Concerns ng Commission on Elections upang maganda naman yung coordination natin sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan. Depende po yan sa magiging rekomendasyon ng Philippine National Police. 38 naman ang ating red category areas. Again, sinasabi natin, hindi naman nangangahulugan ng red category area yung 38 na yan, ay magulong-magulo na ang area na yan. Maaari lang na recently o noong mga nakakaraan, may mga pangyayari na nagulantang yung bayan o baka election-related yung pangyayari and therefore kaya lang siya nalagay sa red category. Mangyayari po, magkakaroon muli ang ating pong committee sa pangunguna ni Commissioner Ferolino at ang PNP ng assessment, updating. Tama bang nasa pula pa rin sila? Tama bang yung pula naging green na o yung green dapat maging pula na? So yan pong lahat ng yan, lagi naming ipapahayag sa sambayanan under the principle of transparency. Meron po sinasabi sa atin ang National Telecommunication Commission. Kung kaya naman, siguro po sa mga susunod na linggo, makikipag-memorandum agreement na kami sa NTC para mas mapadali po ang ating pong monitoring at ma-report din sa kanila kaagad. Hindi lang po yung mga ganyan, kung hindi yung mga text blast. Alam niyo po yung text blast, prohibited po yan sapagkat pagdanakaw po yan ng ere ng mga na-establish na mga telecommunication company. At the same time, nakakatakot po yan sapagkat minsan, medyo sinasabi nila, upgraded na raw ngayon yung mga text blast machines na imported from abroad sapagkat pwedeng palabasin na kayo ang nagpapalaganap ng mga text na ito kahit na hindi naman ikaw. Pwedeng mailagay yung number mo kahit na hindi naman cellphone number mo yan. O kaya halimbawa na lang, pwedeng sabihin na namamahagi sa iyo ng tulong sa bahay mo, magpupuntahan yung mga tao, yung pala hindi naman pala sa iyo galing yung mga text na yon. So yan po ay lalabanan din natin at kaakibat natin dyan ang National Telecommunication Commission kasama na ang National Bureau of Investigation. Tama po kayo, napakahirap po ang labanan kapag ginamit ang IT at iba pang makabagong pamamaraan sa misinformation, disinformation at fake news. Sinabi na nga po ng Santo Papa, talagang pong threat ang misinformation at disinformation sa makabagong buhay natin. Naniniwala ang COMELEC, tama po ang Santo Papa, kahit sa halalan lalong-lalo na threat ang misinformation, disinformation at fake news. Pwedeng palabasin na masama ang isang tao. Pwedeng palabasin na itong iboboto ng isang grupo. Pwedeng palabasin na nag-withdraw yung isang kandidato. Yan pong lahat ay mga posibilidad sa makabagong pamamaraan natin. Kaya naman po, ang aking pong pinagbibilin sa sambayanan, always counter-check. Ang ibig sabihin, kung tayo nagre-rely sa balita sa ating pong social media, maganda rin pong lagi tayong titingin sa mga balita sa mainstream media. Sapagkat iba po ang taas at antas ng professionalism at standard na ipinapatupad ng nandyan po sa mainstream media.
Hindi naman sa minamaliit natin yung nasa social media dahil madami na rin po yung nasa mainstream media ang may presensya sa social media. Kaya lang, counter-checking, fact-checking is very, very important. Mahirap mabiktima ng fake news. Mas mahirap ang tayo ang na-fake news. Any coordination with the ICT regarding this? Yes po, definitely. Kung kaya naman meron din po tayong ugnayan sa Department of Information and Communication Technology. Ang tanong nga, yung bang resources natin, kagamitan, kakayanan, ay sapat ba upang labanan ang mga misinformation, disinformation na ito? In fact, ang talagang lagi naming pinagbibilin sa mga tauhan natin at pinakaiingatan yung makompromise yung lahat ng sistema ng COMELEC, lalong-lalo na yung website ng COMELEC, Facebook accounts ng Commission on Elections. Alam natin, madaming mga naandyan na ang mga hacker na tinatawag na ang talagang purpose ay trophy nila. Kung sakaling ang isang ahensya ng pamahalaan ay kanilang mapapasok. Threat yan. Pero sa eleksyon, gaganansya natin sa sambayanan. Huwag kayong mag-alala, hindi pwedeng i-hack at ma-hack yung ating po mga machines. Yan po ay stand-alone machines and therefore kahit walang nakakabit na kahit anong kable ay gagana, aandar ang mga makina natin. Siyempre po nakakadismaya, talaga po ako na personally mag-i-express ako ng pagkadismaya. Kaya lang, pinapayagan kasi ng batas. At siyempre habang pinapayagan ng batas, legal yan. Kung yan man ay immoral o unethical, iba pong usapan yon. Pero ang pinag-uusapan kasi, legal ba yan? Ang sagot, yes. Ang pangalawang katanungan, mayroon bang punishment kung sa palagay nila ay mali? Wala po, sapagkat pinapayagan nga po ng batas dahil hindi pa nga po sila kandidato. The law may be harsh, but that is the law. You may not accept what the law is, but that is the law. We are still a government of laws and not of men. Will you suggest an amendment for that? Ay definitely, isinusulong natin ang pagbabago. Nung barangay and SK nga, in-implement namin pagka-file ng candidacies, kandidato na kaagad sila. Bakit pagka barangay at SK, kandidato na kaagad sila? Bakit pag automated, hindi pa kandidato? Para bang may disconnect, parang may mali. Dapat pag-file ng candidacy, naniniwala tayo, dapat kandidato na. Bakit? Nandun na yung intention mo na tumakbo eh. At saka kung sinasabing hindi pa sila kandidato, paano pag namatay na disqualify yung mismong nag-file ng candidacy? Hindi ba pwedeng palitan? Paano mapapalitan yung hindi pa kandidato? So yan po yung isang bagay na dapat na pinag-iisipan na talaga kaya isinususog ng COMELEC. Pinupush talaga natin, baguhin ang batas, lalo na sa issue ng premature campaigning at lalo na sa issue ng pagiging kandidato ng isang nag-file ng candidacy. If not this season, by 2028? Sana nga po ay maliwanagan na at sana po ay maging maayos po itong bagay na ito. Sana po ay matingnan mabuti ng ating Kongreso, baka naman po pwede na matingnan po natin ito sapagkat aabusuhin po ito ng madami. Sobra po kung lahat po ay sinasabi nakikinabang. Hindi po ba ang purpose ng Fair Elections Act, yung batas natin, ay to ensure equal opportunity for all? Paano naman lalaban yung mga mahihirap na mga kandidato kung yung mga mayayamang kandidato ay pagkalalaki na kaagad ang mga materials, campaign materials dyan sa ating pong mga kalsada. Nakakapagbayad kagad sila sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo. Di ba, nasa yung fairness po doon? Hindi po ba yun ang purpose talaga ng fair? Kaya nga po may title, Fair Elections Act, to ensure fairness. So yun po ang ating gusto. Sana po ma-ensure natin ang fairness, lalong-lalo na pagdating ng 2028 elections. Parang konsensya na lang ang mananay sa mga kandidato, hindi na nakasusot ang mga Sa pagdang huli, nasa mga mamamayan natin. Dahil kahit na walang konsensya yung ibang kandidato, halimbawa, kung ang mamamayan naman na magsasabing hindi, tama na yan, hindi namin papayagan, nasa inyo po yan. Kung sa palagay nyo yung mali, balota ang kasagot. Kung ang palagay nyo tama, balota pa rin ang sasagot. Sa bandang huli po, ang boses ng nakararami ang mananaig dito sa atin. So kung sa inyong palagay, dismayado kayo, kayo na po ang bahala. Kung sa palagay nyo naman, tama lang yan, okay lang yan. Isulat yung mga pangalan, i-shade yung mga pangalan sa balota. This is a free country. And so long as the law is not amended, then we have to observe and follow the law.